God! May nag-aaway sa parking lot! Ha? Ryan, Siranan yun ah. Parata mo! Halika rito. Halika. Ito ang tanda mo to. Susunod, kapag hindi mo pa rin binayaran ng utang mo, babalikan mo. Pati girlfriend mo, dadami. Ha? Kuya, tulungan mo kami! Habulin mo sila, dali! Babe! Babe! Dali ba yun? Tulong! Tulungan niyo kami! Dali! Isa kayo sa kitchen, babe. Lilet. Ayos ka lang ba? Mula nung nasabit natin sa opisina ng piskal yung complete affidavit ni Aling Lydia, wala ka ng kibo. Nalulungkot ka pa rin ba dahil hindi ka nabigyan ng save the date sa wedding ni Naira? Hindi lang naman yun yung gumugulo sa isip ko eh. Apektado din ako dun sa kasong hawak ko ngayon. Anong ibig mo sabihin? Nung bata pa ako, pag nalulungkot at nangungulila ako sa mga magulang ko na umabandon na sa akin, ang tanging nakakapitan ko, si Tinang, at yung faith ko kay Lord. Kahit na maraming pagsubok yung dumadating sa buhay ko, nananatiling matatag yung pananampalataya ko sa Diyos at sa simbahan. At ngayon na kirereklamo ni Ma'am Lydia si Father Anjo, nahihirapan at nanlulumo ako. Kasi pakiramdam ko, nagbabangga yung propesyon ko at yung pananampalataya ko. Naiipit ako sa dalawang bagay na sobrang importante sa akin. Lilet, huwag mong kalimutan na tao lang din ang pare. Maaari sila magkamali o makagawa ng kasalanan. Kung talaga may pananagutan si Father Anjo sa sinabit ni Dina, tungkulin mong gampanan ng trabaho mo. Hindi ibig sabihin ito tatalikuran mo yung pananampalataya mo. It only means na pinapanigan mo ang hustisya at ang katotohanan. Hi, Ira. Nabalitaan ko na malapit na pala yung kasal nyo. Ngayon pa lang, congratulations na. Sana maging okay na tayo at bumalik na tayo sa dati. Kasi gusto ko sanang masaksihan din ang wedding mo. Nak, anong ginagawa mo dito? Malamig dito sa labas, baka sipunin ka. Papasok na din po ako maya-maya, Pinang. Nagkausap na ba ulit kayo ni Ira? Sigurado po ako masama pa rin yung loob sa akin ng kapatid ko. Buti pa nga po yung ibang tao eh. Naalala niyang imbitahin dun sa kasal nila. Samantalang ako, ang kapatid niya, pamilya niya, kinalimutan niya. Huwag kang panghinaan ng loob. May oras pa. Di ba sabi mo nga, matagal pa bago yung kasal. Oh, malay mo, biglang magbago yung isip ni Ira. Sana nga po, Tina. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Alam ko pagod ka, dahil may bago ka na namang kasong hawak. Halika na, anak. Ilet. Totoo lang po, challenging yung kasong hawak ko ngayon eh. Kakaiba po siya dun sa mga nahawakan ko na dati. Hindi ko lang po pwedeng i-discuss sa inyo yung detalye, pero
Malaking hamon po to, hindi lang sa pagiging abogado ko, hindi para na din sa pagiging katoliko ko. Kung mag-alala, malulusutan natin ito.